Anong sabi nung mokong, Yung sa kay Richard Gomez, about Vaseline. parang sinabi niya, pwede naman siguro, sige, meron ka copy I-open dyan. na lang yung Vaseline Ha? para mas maluwag daw. Paano? Parang i-open na lang yung Vaseline para mas maluwag. Kasi na-traffic siya. Ito, saan na yung post niya? Meron siyang post niya. Kasi na-stuck siya sa traffic. Oh, di ba? Sabi niya, ito yung sa ano eh. Sabi ni Richard Gomez na open ng sa ibang motorista ang EDSA busway. Pag rush hour kasi kaunting pang pasaherong bus lang naman ang dumadaan dito. Para kahit paano maibsan ang matinding traffic sa kapaan ng EDSA. Di ba? Hindi niya kasi alam. Wala siyang alam. Wala talaga. Yan ang problema pag yung mga nakaupo walang alam. Yung ito. Tawag ito. Anong gagawin niya eh? Ang tagal-tagal ng perwisyo ng bus. Lalo yung pag nakita mo yung mga lumang videos ng EDSA na yung bus ay nagkalat sa gitna na nagkasabit-sabit sila yung lumabara doon. Oo. Hindi niya danas. Kasi sa bagay, mayaman na siya noon pa eh. Oh, nakasasakyan naman siya buong buhay niya eh. Oo. Hindi naman siya nag-bus eh. Hindi siya nagko-commute eh. Hindi siya commuter ng bus. Ni MRT ata, hindi niya pa naranasan yun eh. Puro siya model ng bench. Yung picture niya, nagkalat sa EDSA, pero siya, hindi siya nakaranas mag-commit sa EDSA. Yung presence niya at least nandun. Yan ang problema. Alam ko yung point niya eh. Siyempre, gusto niya na hindi lang siya. Gusto niya i-maximize yung lahat. Pero hindi niya kasi alam yung consequence ng gagawin niya. Hindi niya rin naman alam kung ano yung talaga yung flow ng bus eh. Kahit sabihin mo na pag may oras naman, konti, may oras naman. Tsaka hindi niya alam kung para saan yun. Hindi nga eh. Tsaka may issue dyan sa ewan ko na-resolve na yan eh. Yung sa busway, may mga VIP na dumadaan doon kahit hindi sila included doon sa exemption. Para ang dapat lang dumaan doon, Vice President. Nakawangwang pa nga yung iba. Oo. Bawal na yun eh. Mga politiko. Ewan ko, binalik ba yun? Hindi ko alam kung bawal ang wawan. Oo, tinanggal ni Pinoy yun eh. Siya kasi na dun eh. Ewan ko, binalik ka kasi yun nga, may nakikita ka na naman nagwawangwang. Bawal na yun eh. Hindi. Tsaka yung mga naka-big bike na yung naka-blinker, nakawangwang, title. Yung iba naman napapansin ko sa motor, paggabi lang nila ginagawa eh. Alam kasi nilang bawal. Pero pag tirik yung araw tapos gaganyan ka, matatibay mo. Yung sa tawag dito, yung sa mga walang alam na may nagpo-control ng batas doon sa ang tagal-tagal ng problema dyan. Ang dami nang sumubok na ayusin yung linya dyan. Isa na nga sa pinakamaganda mungkahi yung busway na yan eh. Ang daming na-resolve. Ang nakikita lang daw kasi nila yung para sa iilan. Yung karamihan na naiipit na doon sa gitna, hindi daw nila napapansin. Actually, lahat ng commuter, sila yung mga public commuter, sila yung naluwagan eh. Kasi sila yung nangangailangan talaga ng public transport na maaasahan na mabilis sa pagbiyahe kasi makahit sa araw-araw, sila yung mga minimum wage earner, sila yung walang sasakyan, di ba? Sila yung naiipit sa traffic, sila yung na-stranded pagka ganyan sa ng traffic, nalilate sa trabaho, nalideduct yung mga sahod nila. Tapos, di ba, pag overtime, wala namang gusto silang dagdag. Tsaka, alam mo, kahit traffic sa EDSA, kahit mag-10 oras mag-traffic sa EDSA, sabihin mo nakasasakyan ka, kahit sabihin mo visit ka, yung visit mo doon, times 10 yun sa mga commuter. Oo.
Kasi sila komportable sila sa loob ng sasakyan nila. Oo. May inis ka, syempre may inis kasi ang tagal. Pero, sino ba yung nakaupo lang? Sila nakatayo, nag-aabang ng bus. Hindi alam kung makasakay pa, nakatayo sa bus ng matagal. Time is din ang hirap mag-commute kumpara sa nakakotse, kahit sabi mong mahirap. Andyan pa yung pag umulan. Oo, pag umulan, basa ka pa pag uwi. Pag uwi mo, magkakasakit ka, kinabukasan may pasok ka na naman. Parang ang pinapaboran niya kasi lagi, yung yung mga medyo komportable yung buhay. Di ba? Siguro nga, pero ang nakikita ko kasi, hindi niya intention na paboran lang kung sino. Ang intention niya lang, Lumuwag yung kalsada. lumuwag yung kalsada, which is hindi niya alam kung sino yung maapektuhan pag ginawa niya yon. Ang masama pa, pinost niya pa sa Twitter o sa katangan Hindi niya. niya kasi alam yung ginagawa niya. Hindi niya kasi, yan ang pangit kasi pag yung nakaupo, walang alam. Hindi alam yung totoong sitwasyon ng buhay. Actually, may alam na siya. Tagal na niya na mamolitika eh. Ba't ganyan? Ang problema, kulang. Kulang. Sabihin na natin kulang. Nagdunong-dunungan dahil nga matagal na siya sa politika, marami na siya experience ko, no? Pero hindi niya kaya yung talagang national, problem about yan sa